Isa na namang napakasaya at napakagandang pagkakataon ang pinagkaloob sa atin ng ating mahal na Diyos upang tayo magkasama-sama dito sa programang ating sinusubaybayan, Oras ng Pag-aaral. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr., ang inyong makakasama para sa ating ilang minutong talakayan. At kasama rin po natin, walang iba kung hindi si Pastor Nelson Castillo at si Dr. Mary Jane Sabat, ang ating tagapangasiwa sa Education Department dito po sa North Philippine Union Conference. Atin pong patuloy na pinag-uusapan ito pong napakahalagang lesson para sa fourth quarter ng taon pong ito na may pinamagatang edukasyon. Yan, kaya ang atin pong mga kasama rito, ang siyang ating kasamang tumatalakay nitong lesson ito sapagkat sila ay mayroong malalim na kaalaman kung bakit napakahalaga ang edukasyong Adventista sa buhay nating mga Kristiyano. Bago po tayo dumako sa ating talakayan, ay nais po naming batiin ang ilan nating mga kapatid. Yan, hindi natin makalimutan ito, Pastor Castillo, ang mga kapatiran dyan sa Dasmariñas Church na patuloy na sumusubaybay sa programang ito. Ganon din ang ating mga kapatiran sa iba't ibang bahagi ng sanlibutan. Yung mga naroon sa Milan at sa Roma, sa Japan, sa Amerika, na patuloy na nakatutok sa programa. Maraming pong salamat sa patuloy niyong pagsubaybay at ganon din sa inyo pong pagsuporta sa atin pong Hope Channel Philippines. So patuloy po namin kayo na isasama sa atin hong pananalangin. So kamusta na po kayo, Pastor Castillo? Ay, napakabuti po at ang Panginoon ay patuloy na nagpapala kahit na ganito ang ating kalagayan. Ang mga guro po ay talagang excited, ano? Marami sa kanila ay kanya-kanyang naghatid talaga, personal na naghatid ng module, ano, sa mga mag-aaral, sa bahay ng mga mag-aaral. Siyempre, practicing yung mga protocols, na itinakda. Kaya naman natutuwa tayo na nagpapatuloy na ang mga mag-aaral sa kanilang pag-aaral, katuwang, at sa gabay ng kanilang mga guro at ng mga magulang. Praise the Lord. Atin pong nasaksihan na hindi balakid itong pandemyang ito para ang ating mga anak ay manatili lamang sa tahanan at walang ginagawa, kundi patuloy na ma-provide sa kanila ang Kristiyanong edukasyon. Tayo po ngayon ay nasa ikalima ng serye ng atin pong talakayan. At ang pamagat po ng seryeng ito ay si Jesus bilang punong guro. Nang ang tao ay nagkasala, ang panukala ng Diyos para sa kanya ay tila biglang naglaho. Sa halip, ang sangkatauhan ay nasadlak sa putik ng kasalanan at naging madilim ang hinaharap. Walang kakayahang mailigtas ang sa kanyang sarili. Kaya nangangailangan siya ng isang magmamalasakit para sila'y iligtas sa kanilang kalagayan at akayin sa liwanag ng Diyos. Alam po ba ninyo, dahil sa pagmamahal ng Diyos, sinugo ng Ama ang kanyang anak sa planetang ito. Ang punong guro na gaganap sa isang mahalagang misyon para iligtas ang sangkatauhan at sila'y gabayan patungo sa Diyos. Ito po ang ating bibigyang pansin. Paano kaya gagampanan ng punong guro ang kanyang pakay sa lupang ito? At ano ang maaari nating matutuhan mula sa kanya? Bago po tayo dumako sa ating pag-uusap, atin munang hilingan si Pastor Castillo na manalangin. Tayo po ay manalangin. Dakila po naming Diyos, napakabuti po ninyo na ngayon ay itutuon namin ang aming pag-aaral sa aming Panginoong Hesus na siyang naging punong guro upang makilala namin kayo bilang aming Diyos. Maraming salamat po sa kaliwanagan na kanyang ibinigay sa amin at ngayon po ay ang banal na Espiritu ang aming hinihiling na siyang sasaamin sa aming pag-aaral na ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Nais ko po kayong anyayahang buksan ang inyong banal na kasulatan sa sulat ni Apostol Pablo
sa ikalawang Korinto 4:6 bilang ating susing talata. Ang sabi po dito, yamang ang Diyos ang nagsabi, magniningning ang ilaw sa kadiliman, na siyang nagniningning sa aming mga puso upang magbigay ng liwanag ng pagkakilala sa kalwalhatian ng Diyos sa mukha ni Heso Kristo. Sa ating marami ng naging pag-aaral ay nakita natin ang naging kalagayan ng tao matapos na magkasala. Naging madilim ang kinabukasan natin. Pero sa kabutihan ng Diyos, sa kanyang pag-ibig, ay ipinadala na niya si Jesus upang liwanagan tayo at muling makita ang kalwalhatian ng Diyos. At sa pagkakatawang tao ni Jesus, nagkaroon muli ng pagkakataon ang tao na masulyapan ang kalwalhatian ng Diyos. Men, napakaganda nitong sinasabi nitong si Apostol Pablo dito sa talatang ito, na kapag titingnan natin ang ating Panginoong Hesus, makikita natin ang liwanag sa kanyang mga mukha na punong-puno ng kalwalhatian ng Diyos. Ngayon, ang tanong natin, paano inuugnay ang pagkakatawang tao ni Jesus sa kanyang Ama sa langit? Makikita natin, Pastor, sa Hebreo 1, 1 hanggang 4. Hebreo 1:1 hanggang 4, ang sabi po dito, ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanlibutan. Palibhasa'y siyang sinag ng kanyang kalwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan. Nang kanyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan, na naging lalong mabuti kaysa mga anghel, palibhasa'y nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa kanila. Kaya nga, nakita natin sa mga talata na si Jesus ang bumaba dito sa lupa na nagpakilala sa tao kung ano ang Ama sa katauhan niya. Na siya ang sinag ng kalwalhatian ng Diyos. So nagsalita siya na nagmumula sa Ama. Tagapagmana ng lahat, umaalalay sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng paglilinis ng kasalanan ng tao sa krus. Kaya nga kung nais nating makilala ang Ama, dapat tayong makinig ng mataman sa lahat ng sinasabi ng punong guro si Jesus at ating pagmasdan siya sapagkat mula sa Kanya ay mamamalas natin ang Ama. Sa atin po, no, sa praktikal na aplikasyon, ito pong ating pag-aaral, ano, sa mga magulang na tinalaga ng Panginoon, na magiging maging guro sa kanilang mga anak, ganun din sa mga guro sa paaralan, sa mga guro sa iglesia, yung ating mga leader na nagtuturo sa ating mga miyembro at sa sa bawat isa sa atin. Kung nais natin na ang pagtuturo ay magpakilala kay Jesus at sa kanyang Ama, sundan natin ang liwanag na binibigay sa atin. Magturo tayo na matatatag na nakasalig sa biblical na pananaw. Sabi natin, yung pinag-aralan natin ng mga nakaraan, dapat ay nakatatak ng maigi, matibay po ang pagka-unawa natin sa kasulatan na siyang basihan ng lahat ng ating pag-aaral at pagtuturo na ginagawa. Ito po yung mangyayari kung may malalim na pagkakilala sa Diyos. Sa atin pong mga tagapagturo, dapat may ugnayan sa Diyos, malalim yon para lahat ng iyong gagawin magbibigay ng kaliwanagan at masusulyapan ang kalwalhatian ng ating Panginoon. Magkakaroon ng napakagandang pagbabago sa buhay ng mga mag-aaral. So ibig lamang palang sabihin, kung nais nating makilala ang Ama, dahil sa sinasabi natin na dumating si Jesus upang ipakita sa mga tao kung sino ang Ama at ang tunay na larawan ng kanyang likas. Kaya nga, kung gusto nating makilala siya, kailangan nating maingat na pakinggan sa kung ano ang sinasabi ng punong guro
tungkol sa Kanya. Yan, kaya pinag-aaralan natin itong edukasyon dahil dito po kailangan, ibig sabihin, kailangan nating pagmasdan ang punong guro. Dahil tanging ang Ama ay nakita sa anak. Ngayon ang tanong natin, nang ang ating Panginoong Hesus ay nagkatawan tao, paano niya itinuro ang mga katotohanan tungkol sa Ama? Ano, Pastor, nabasa na natin yung Hebrew 1:1 hanggang 4, ano? At doon din sa 2 Korinto 4:1 hanggang 6. Ito ay makikita natin dito ang kung papaano yung kasagutan sa katanungan ay mabibigyan ng kahulugan. Ang sabi po ay, kaya nga sa pagkakataon namin ng ministeryong ito, ayon sa aming tinanggap na kawaan, ay hindi kami nanghihina, bagkus tinanggihan namin ang mga kahiyahiyang bagay na nangatatago, na hindi kami nagsisilakad sa katusuhan, ni nagsisigamit man na may daya ng mga salita ng Diyos, kundi sa pagpapahayag ng katotohanan ay ipinagtatagubili ng aming sarili sa bawat budhi ng mga tao sa harapan ng Diyos. At kung ang aming ebanghelyo ay natatalokbungan pa, ay may talokbong sa mga napapahamak, na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kalwalatian ni Kristo, na siyang larawan ng Diyos, sapagkat hindi namin ipinangangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus na Panginoon, at kami ay gaya ng inyong mga alipin dahil kay Kristo. Yamang ang Diyos ang nagsasabi, magniningning ang ilaw sa kadiliman, na siyang nagniningning sa aming mga puso upang magbigay liwanag ng pagkakilala sa kalwalatian ng Diyos sa mukha ni Heso Kristo. So, yan, Pastor. Ibig sabihin, si Apostol Pablo ipinaliwanag dito na ang kanilang mga itinuturo ay pawang katotohanan na mula sa punong guro. Kaya tayo naman ay maging liwanag din tayo sa madilim na sanlibutan gaya ni Jesus. Sa Mateo ay sinabing, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Yan ay mababasa natin sa Mateo 5:14. Sa Juan 8:12, sinabi ni Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan. Siya na sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman kung hindi magkakaroon ng liwanag ng buhay. So, ang tagapagturo po na naliliwanagan ng kalwalhatian ng Diyos ay magbibigay din ng kaliwanagan ng kaisipan, ano? Hindi ito magdadala ng pagkalito, ano po? Ito ay madaling mauunawaan ng mga mag-aaral. Parang sa ating mga anak, madali nilang maiintindihan kasi tumingin pa lang sila, nakikita na yung turo, yung ating tinuturo sa kanila. No? Ito po ay napakahalagang matutunan ng bawat guro ng paaralan, ano? Sa ating mga paaralan at sa ating mga tahanan, na dalhin natin itong liwanag na ito, makita sa atin kung paanong ipinakilala ni Jesus ang Ama sa pamamagitan ng kaliwanagan na mayroon siya, kalwalhatian na mayroon siya. Ito rin naman ay dalhin ng bawat guro na nagtatalaga na magdala ng karunungang nagmumula sa Panginoon. So dito po ay naliliwanagan tayo tungkol sa papel ng punong guro sa kanyang paraan kung papaanong kanyang itinuturo ang likas ng Diyos. At ito ay kanyang sinasabi sa mga magiging mga guro o magiging guro ng mga tao sa sanglibutang ito. Ngayon, bilang mananampalataya, tayo nga na siyang tumugon sa kanyang panawagan, tayo ngayon ang tatayong mga guro ng punong guro. Ano ba yung tinuturo sa atin ng ating Panginoong Hesus para tayo ay maging liwanag at nagtuturo ng katotohanan tungkol sa Diyos Ama? Sa Juan 1, Pastor, 14 at 18. Juan 1:14 at 18. At 18 ay sinasabi po ay ganito. At nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kalwalatian. Kalwalatian gaya sa bugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Talatang 18, walang taong nakakita kailanman sa Diyos, ang bugtong na anak
na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpapakilala sa Kanya. So, sa madalit sabi ay si Jesus bilang isang salita ay dala niya ang liwanag. Ito ang kanyang katangian na ibinigay sa atin para magawa niya ito. Ibig sabihin ay yung liwanag na dala-dala niya ay yun ang ibinigay sa atin. So, ang ganda, no? Kaya nga po, anumang bagay na ginagawa natin, kung talagang nasa atin ang liwanag, ibig sabihin, puspos ng pag-ibig yung ating ginagawa. Kahit sa mga guro, masaya ka na gawin mo yun, excited ka na gawin mo yun. Ang mga mag-aaral gayon din naman, na gustong-gusto nilang pumasok sa paaralan ng ating mga anak, nasasabik silang bumalik sa ating tahanan. Pero ito yung sinasabi natin na parang kung gusto natin na malaman kung anong uri tayo ng guro kagaya ng ating Panginoon, ay subukan kaya nating tanungin ng ating mga anak at mga estudyante na tayo ay ilarawan. Naalala ko, Pastor, nung kami mga estudyante ng high school, meron akong kaklase, walang gawa yung kundi mag-drawing nung teacher na nasa harapan namin. Pagka yung teacher na yun ay gusto niya, napakaganda ng larawan. Yung isa niyang ginawa ay ginawa niya, nilagyan niya ng sungay, nilagyan niya ng pangil. So yun ang larawan ng guro na mayroon siya. Nakakalungkot po kung sa ating mga paaralan, sa ating mga tahanan, na ganito ang pananaw ng ating mga mag-aaral. Hindi nakikilala yung Diyos na dinadala natin sa kanila. No, maaaring sinasabi natin pero hindi natin isinasakubuhayan. So hindi tama yung identity na binibigay natin ng Diyos na ating itinuturo sa kanila. Kaya napakagandang unawain natin itong mga bagay na ito na ang ating Panginoong Hesus bilang isang punong guro na sinasabi ng banal na kasulatan na siya ang ilaw ng sanlibutan. Ibig sabihin lamang ay kapag ka ikaw yung ilaw ng sanlibutan, ikaw yung magliliwanag sa kadiliman. Kaya para ikay maging liwanag, dapat mayroon kang liwanag ng buhay. Yan. Ngayon, para tayo ay maging liwanag at magtuturo ng katotohanan tungkol sa Diyos, ano ang dapat nating gawin. Mayroong isinulat si Pablo dito sa Efeso, Kapitulo 5, ang talata po ay 1. Ang sabing ganoon, kaya nga'y magsitulad sa Diyos na gaya ng mga anak na minamahal. So, ito'y magandang payo para sa mga tatayong mga guro sa ilalim ng punong guro. Nalalakad saan daw? Sa pag-ibig. Sa pag-ibig. Katulad ng anak na minamahal, na nagsisitulad kayo sa Diyos. Yan. Ngayon, ano ang bunga ng pagkakatawang tao naman ni Jesus? Bilang isang salita, ano ba yung liwanag na dala niya at ano ang katangiang nasa kanya para magawa ito? Yung binasa natin, Pastor, sa Juan 14 at Juan 1, 14 at 18. Yan. Dito, ulitin natin itong sinasabi ng talata upang makuha natin itong bagay na ito na napakaganda. Ang sabing ganoon ay, at nagkatawang taong berbo at tumaan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kalwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpapakilala sa Kanya. So nandun po yung kalwalhatian ng Ama. Paulit-ulit na binabanggit natin yung liwanag, yung kalwalhatian, na yun po ay puspos ng pag-ibig, nakabase sa pag-ibig po ng ating Ama kung paanong ninais niya rin na ang kanyang anak ay ipakilala sa atin, ipakilala sa atin yung tunay na kahulugan ng sinasabing Ama na yun sa langit at yung kanyang pag-ibig at yung kanyang kalwalhatian. So yun po yung katangian, na ibig sabihin nagbibigay tayo ng kaliwanagan, ng kapayapaan, puspos tayo ng pag-ibig sa ating mga pagtuturo. Napakahalaga po nun. Nagiging napakahirap unawain ng isang mag-aaral ang kanyang guro kung malayo sa isa't isa. Ibig sabihin walang na buong relasyon na maganda, hindi
nadama ng bata ang pagmamalasakit at pag-ibig ng kanyang guro, ay napakahirap matutunan ng bata. Ang malungkot pa noon kung ang guro o ang magulang, ang gawa niya sa halip na magdala ng pag-ibig, siya po ay magdala ng galit. Ibig sabihin, yung bang kahilig nating magsermon, sa klase, may mga ganyan na hindi nawawala yan sa guro na magsesermon muna bago magtuturo, Kaya ang mga bata sa halip na magkaroon ng kapayapaan, makita yung liwanag sa ating tinuturo, ito'y natatakpan, nadidiliman sa halip na maliwanagan. Alam niyo dito sa banal na kasulatan, meron ngang kasaysayan dito sa pagitan ni Felipe at ganun din ng ating Panginoong Jesus. Kahit na sila ay merong malapit na naging pagsasama, pero hindi pa rin nakita nitong si Felipe yung mahalagang puntos ng pagkakatawang tao ng ating Panginoong Jesus. Alalahanin natin, katulad ng aking nabanggit kanina, ang ating Panginoong Jesus ay dumating sa sanlibutan ito upang ipakita ang karakter ng Ama. Napakahalaga yung puntong yun bilang isang punong guro, maaring ikaw yung naghahanda ng mga aralin na ituturo mo sa iyong mga estudyante, pero habang yun naman mga estudyante mo, ang tinitingnan kung anong karakter mayroon ka. So kaya bilang guro, ikaw yung magiging replika kung ano yung punong guro. So mahalagang punto ito na maunawaan natin dito sa ating pinag-aaralan. Ngayon, tingnan natin kung paano inilalarawan ni Jesus ang Diyos Ama. Sa talatang 9, Pastor, ng Juan 14. Juan 14, ang talata ay 9. 9. Ang sabi dito, sinabi sa kanya ni Jesus, malaon ng panahong ako'y inyong kasama at hindi mo ako nakikilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama? Ibig sabihin ay matagal nang kasama si Felipe, pero hindi pa niya nakita ang Ama na maigi sa ating Panginoong Jesus. Pero may sinasabi sa atin sa Exodo 34:6 at 7 na kung ano ang Ama, ayun naman ang dapat makita natin sa ating Panginoong Jesus. Yan. At dito nga sa talatang ito ay makikita natin, magkakaroon tayo siguro ng liwanag tungkol sa kung ano ang Ama. Sabi dito sa Exodo 34:6 at 7, at ang Panginoon nooy nagdaan sa harap niya na itinanyag ang Panginoong Diyos na puspos ng kahabagan at mapagkaloob, banayad sa pagkagalit at sagana sa kawaan at katotohanan, na gumagamit ng kawaan sa libo-libo, na nagpapatawad ng kasamaan at ng pagsalangsang at ng kasalanan at sa anumang paraan na hindi aaring walang sala ang salarin, na dinadalaw ang kasamaan ng mga ama sa mga anak at sa mga anak ng mga anak hanggang sa ikatlo't ikaapat na salin. So yan ay ipinapakita sa atin mismo. Ano ba ang relasyon natin sa ating Panginoon? Acquaintance lang ba? O friend lang? O close friend? O best friend? So ito po yung makakapagsabi kung gaano natin siya kakilala. Parang ang atin din, kagaya ng naging karanasan na ito ng disipulo ng Panginoon, na inaasahan na maliwanag na sa kanya ang larawan ng Ama, pero hindi pa. Ibig sabihin, maaring mayroon siyang kaisipan na hindi pa naaabot, dahil nalalambungan. Sabi natin, may ibang nilalaman ng kanyang kaisipan, may ibang kaunawaan kung bakit hindi niya lubos na makita ang tunay na larawan ng ating Ama sa langit sa pamamagitan ni Jesus. So ganun din po sa ating mga guro, sa ating mga tahanan, sa ating paaralan, sa ating mga iglesia, lagi natin yung binabanggit. Paano tayo magpapakilala kay Jesus kung yung sinag na yon na mayroon siya ay wala sa atin, at di natin naaabot yung karunungan na ibinahagi niya. Ibig sabihin, baka maraming laman yung ating puso at isipan na maliit na portion lang ang nailalaan natin para
magkaroon ang ating Panginoon sa ating buhay. So, hindi natin naaabot yung karunungan na yon. Kaya sa halip na maakay natin ang mga mag-aaral natin, ating mga anak palapit sa Panginoon, ay nagiging malayo at nagkakaroon sila ng ibang pagkakilala sa Kanya. Mahalagang punto itong nabasa natin na mga talata dito sa Exodo 34:6 hanggang 7. Kasi ating inaalam kung ano ang larawan ng Ama. At dito nga ipinakita ng Biblia. Siyempre, isipin natin, pumarito ang Panginoong Hesus. Ano ba yung larawan na gusto niyang ipakita? Bilang isang punong guro, nire-representang larawan. Ngayon sinasabing ganon, itong nire-represent ng punong guro, ang Panginoong Diyos, ang sabi ay puspos ng kahabagan. Ano ba ang ibig sabihin ng puspos ng kahabagan? Nandoon yung merciful, lagi kang may grace. Ayan. Kahit sa ating mga magulang, alam nating nagkamali ang anak natin, hindi natin sinasabing tinotolerate natin. Pero may nilalaan tayong tulong sa kanya para makapagbalik ang ating anak, makabangon muli. Ganon din sa mga mag-aaral. Alam natin na nahirapan siya, bumagsak siya sa leksyon na yon. Anong gagawin mo bilang guro? Gagawa ka ng paraan na makaabangon yung bata, makaabot siya doon sa kaalaman na dapat na maabot niya. So lahat ng paraan gagawin mo kagaya ng ginawa ni Jesus, na ginampanan niya lahat, inabot niya lahat at maging ang buhay niya, ibig sabihin ay inilaan niya ang kanyang sarili para sa iba. Redemption talaga, itong Christian education. Si Sir Castillo nga may karanasan Sinasabi nga niya yung kanyang estudyante, hindi niya akalain magiging pastor sa tigas ng ulo. Kung ikaw ang teacher, ibabagsak mo na lang. Oo. Yun po ang mahalaga, Pastor. Kasi sa Adventistang edukasyon ay pundasyon ng pagtuturo, pundasyon ng edukasyon ang kilalanin mo ang nature ng iyong mga mag-aaral, ang nature ng tao, ang naging kalagayan niya ng magkasala at ang panukala, dakilang panukala ng Diyos ng kaligtasan at pagpapanumbalik sa Kanya. Kung yun ay maliwanag sa isipan ng isang guro, so nandun lagi yung allowance niyang magkakamali ang aking mag-aaral. Ito ay maaaring gumawa ng kalokohan sa klase, pero handa ang isip ko, handa ang puso ko, gagawin ko kung paanong gumawa si Jesus para akayin niya akong muli at ibalik ang relasyon ko sa Ama. Siguro yun, Ma'am Jane, yung ating palaging sinasabi sa mga guro, natitingnan natin na bawat estudyante kandidato sa langit. So redemptive talaga po ang paraan ng edukasyon na nais ng Panginoon, maakay para manumbalik sa ating Ama at sa karunungang nais. So hindi lang puspos ng kahabagan kundi mapagkaloob, banayad sa pagkagalit at sagana sa kawaan at katotohanan. Ito bang larawang ito ng Diyos ay nakita natin sa ating punong guro, ang ating Panginoong Hesus? Ay ipinakita niya talaga yan. Naging dakilang halimbawa ang ating Panginoong Hesus. Kaya naman ito rin ang gusto niyang mangyari sa bawat guro, mga kapwa guro ng ating Panginoon, ang mga magulang, ang mga guro sa paaralan, at ang mga leader ng iglesia na nagtuturo sa ating mga miyembro o sa anumang mga organisasyon na maipakilala doon yung puno ng kahabagan na punong guro, puno ng kaawaan, para muling maipakita ang kalwalhatian at liwanag ng Panginoon. Mga kinigiliw namin, mga kapatid at mga kaibigan, napakaganda nitong tinatalakay natin sapagkat tinutukoy dito ang pag-ugali o likas ng Diyos na sinasabi ng ating Panginoong Hesus at kanyang nirerepresenta ay eksakto sa kanyang sinabi na ang nakakakita sa akin ay nakakakita sa Ama. Dahil yung likas ng Diyos na sinasabi doon sa lumang tipan ay yun din ang likas na nakita sa ating Panginoong Hesus, na siyang kanyang tinuturo ngayon sa lahat ng mga tatanggap sa Kanya at magiging mga guro na magtuturo ng salita ng Diyos sa mga tao. Ngayon, ating tingnan itong napakagandang katanungan tungkol dito sa ano ang tinuturo ni Jesus na gawin natin sa iba na siya nating ginawa sa mga tao.
Ang kasagutan, Pastor, mababasa natin sa Efeso 2, 1 hanggang 4. Napakaganda ng talatang yan. Efeso 2, 1 hanggang 4. Ang sabi po dito ay ganito. At kayo'y binuhay niya ng kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumawa sa mga anak ng pagsuway. Sa gitna ng mga iyon, tayo rin naman ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman na ating ginagawa ang mga pita ng laman at ng pag-iisip at tayo nooy katutubong mga anak ng kagalitan gaya naman ng mga iba. Ngunit ang Diyos palibhasa ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang iniibig sa atin. So, sa madalit sabi, Pastor, ay ang buhay natin ay hindi lang sa ating sarili, kung hindi nabubuhay tayo sa iba. Tulad halimbawa sa mga guro, nabubuhay ka para sa estudyante. So, ito kasi ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. At ang kanyang bilin nga ay magmahalan tayo sa isa't isa. Kaya nga po sa bawat isa sa atin ay makikilala tayo, sanay tayo ng sinasabi natin na mabait kasi ang magulang niyan, kaya mabait yan. Nakakatuwa kung ganun po ang naririnig. Ang guro niyan ay madisiplina, kaya ang mga batang yan ay punong-puno ng disiplina. Napakaganda po na yung larawan ng guro ay makita sa kanyang mga mag-aaral. So ang larawan ng magulang naging maliwanag sa mga anak na yun ang nagpapakilala sa kanila ng kanilang ng Diyos na mayroon ang kanilang mga magulang. Kung nagagawa po ng mga magulang na iwan ang kanilang anak o bigyan ng higit na halaga yung sarili nila, isa-isang tabi yung kanilang mga anak, ganun din sa mga guro, na hayaan mo na yan, kung di sila matuto, bahala na sila sa buhay nila, ginawa ko na yung tungkulin ko. Kung ganun po ang ating attitude, malayo pa tayo sa nais ng Panginoon na makita natin yung liwanag. Wala pa, baka malabong-malabo pa yung liwanag na yun, sir. Yung sinag man lamang ay hindi masulyapan sa bawat isa sa atin. Wala sa puso natin ang Diyos kung ganoon po. At maaring nagtitiwala tayo na kaya natin gawin ang lahat para lang sa ating sarili. Yun ang malungkot, Pastor? Kaya nga, kung babalikan natin yung prinsipyo kanina na bilang mga guro ng ating Panginoong Hesus, pag sinabi kasing guro, hindi lang ito yung guro sa paaralan, maaring ito ay mga magulang, o mga tagapagturo sa ating iglesia o mga leader ng iglesia, hindi natin magpapakilala si Jesus bilang sinag ng kanyang ama kung di tayo maliliwanagan ng kanyang liwanag. At di natin maaakay na makilala ang ating mga mag-aaral o mag-aaral ng Panginoong Hesus kung hindi tayo malapit sa Kanya sa pag-aaral ng Kanyang salita at pakikipag-ugnay sa Kanya sa pamamagitan ng pananalangin. So ngayon, ibinanggit sa atin kung ano ang kahalagahan ng mga likas ng Panginoong Hesus bilang punong guro na maisalin sa mga tagapagturo. Isa rito yung ipinakikita ni Apostol Pablo na pagpapakumbaba. Ano ba yung itinuturo tungkol sa pagpapakumbaba? Sa buhay mismo ng ating Panginoong Hesus, mababasa natin sa Efeso 2, 5 hanggang 8 na ipinaalaala ni Pablo sa mga Kristiyano sa Filipos. Bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas, at tayo'y binangong kalakip niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus upang sa mga panahong darating ay maihayag niya ang dakilang kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin kay Kristo Jesus, sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Ayan.
So, naging handa po si Jesus na ibigay niya yung kanyang sarili. Yun yung napakalaki o napakagandang larawan ng kapakumbabaan na pagtanggap niya sa panukala ng kanyang ama na gawin ang lahat para muling maibalik ang tao sa kanya, sa kanyang manlilikha. At ito yung ginampanan ni Jesus. Tingnan din po natin yung nasa Pilipos 2:1 hanggang 11. Ito po yung ito ay maliwanag na larawan din ng kapakumbabaan. Tingnan natin kung paanong ang tao ay magiging mapagpakumbaba. Kaya nga kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo, kung mayroong anumang kaaliwan ng pag-ibig, kung mayroong anumang pakikisama ng Espiritu, kung mayroong anumang mahinahong awat habag, ay lubusin ninyo ang aking katuwaan upang kayo magkaisa ng pag-iisip, magtaglay ng isa ring pag-ibig na magkaisa ng akala at isa lamang pag-iisip, na huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip na ipalagay ng bawat isang iba na lalong mabuti kaysa kanyang sarili. Huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang sa kanyang sarili, kundi ang bawat isa naman ay sa iba-iba. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya bagamat nasa anyong Diyos ay hindi niya inaaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagko sinubad niya ito at naganyong alipin na nakitulad sa mga tao. At palibasay nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan o sa kamatayan sa krus. Kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay luhod ang lahat ng tuhod ng nangasa langit at ng nangasa ibabaw ng lupa at ng nangasa ilalim ng lupa, at upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Hesukristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. So yung tinatawag na magkaroon ng pag-iisip ni Kristo ay ibig sabihin nun ay meekness and humility. Yan. So ito po ay sinasabi sa atin na walang pagpapaligsahan. Ibig sabihin ay kaya mong itanggi ang sarili mo, kaya mong ihiwalay ang kagustuhan mo alang-alang sa iba. Kailanman di po tayo magkakaroon ng kaisipan ni Kristo. Kapakumbabaan kung ang iniisip natin ay mahigitan ng iba. Common po ito na normal, kumbaga natural sa tao na dapat mas mabuti yung gagawin ko, mas maganda yung gagawin ko. So kapag ganito po ang isang guro at ang isang magulang, hindi siya nahahandang tumanggap ng turo mula sa pinagmumulan, binubukalan ng lahat ng karunungan ng ating Panginoon dahil kailanman hindi nagmataas. Handang ibigay ang kanyang sarili para sa kaluwalhatian, humility para sa ikaluluwalhati ng Diyos. So ito ang ninanais niya para sa mga magulang, sa mga guro, sa mga tagapagturo, sa iba't ibang larangan, sa ating pong mga iglesia, na magkaroon tayo ng pakikipagkaisa, yung hindi tayo mag-contest sa ating mga ginagawa na magiging pagalingan. Kundi makita natin na ang bawat isa may tungkuling ginagampanan, may bahagi at yun dapat ay nabubuo sa pag-ibig at umaakay sa pag-ibig para makayanan natin, kagaya ni Jesus, ay ibaba ang kanyang sarili. Binabanggit dito ni Apostol Pablo, alam niyo yung salita kasing magpakumbaba, ibaba ang kanyang sarili, ito ay mahirap gawin ng isang tao kung wala sa kanyang kaisipan ang Panginoong Hesus. Kasi ang mindset talaga ng tao, kahit bata nga ay siya yung laging panalo. Lalo na kung ang guro, ang kanyang tinuturo ay competition, hindi ba lalabas yun na lalong ang bata, lalong isipin niya, dapat ako laging mananalo. So ngayon, dito sinasabi po ni Pablo na dapat magkaroon tayo ng pag-iisip ng katulad ng Panginoong Hesus. Ano ba yung mga pag-iisip ng katulad ng Panginoong Hesus? Ito yung mga bagay na naglalapit sa Diyos. Ayan. So ngayon, ito yung mga spiritual na mga bagay. Dahil kung ang iyong pag-iisip ay spiritual, lahat ng iyong gagawing pagpapasya magiging spiritual yan. Lahat yan susunod. Ngayon, kayo maraming karanasan sa classroom. I-apply natin itong bagay na ito.
bakit ba hindi maiwasan talaga yung pagtuturo ng dapat yung bang laging may kompetisyon? Kagaya po ng sa ating mga pagbibigay ng award, honors. So kaya nga po ngayon ay ang pakikipag-compete ng bata ay hindi na sa kapwa mag-aaral, kundi may standard na sineset at doon yun ang inaasahang maaabot niya. Kung kaya niya yung maabot, yung hanggang ganitong antas, yan ay tatanggap ng pagkilala. Yung susunod na antas, maabot niya, hindi yung dapat mahigitan mo si ganito. So yun po yung maling mga kaisipan. At ang pinakamaganda sa lahat, maitatak natin sa isipan ng mga mag-aaral na yung karunungan, magkaroon sila hindi yung dahilan lang sa grado, kahit sa ating mga magulang hindi sumusunod dahilan lang sa nakaharapang magulang dahil may ibibigay na reward ang magulang, kundi naandun yung yung pagsunod nila na puno ng pag-ibig, gusto nilang matuto sa kanilang mga magulang, gusto nilang matuto sa kanilang mga guro. Ito man ay maging mahirap, maaring sa pagsusukatin sa grado medyo mababa pa dahil hindi pa nila naaabot, pero yun ang magpapakilala sa guro na kailangan ko pang turuan ang aking mag-aaral. Kaya hindi pa niya naaabot yon. So yun po yung sinasabi natin na puno ng kaawaan at kapakumbabaan na maaabot ng guro ang kanyang mga mag-aaral. At ang mga bata, ito po sana maturuan na natin sila ngayon. May magagawa pa tayo na maialis sa puso't isipan nila. Ang malungkot lang, sir, ang mga magulang mismo ang naglalagay sa isip noon, anak, dapat ikaw ang first honor. Ikaw ang dapat valedictorian. Yun po ang malungkot. Dahil ang dapat na ilagay sa isip ng mga bata, anak, ang gusto ko matuto ka, mabago ka, maging maayos ang buhay mo, maabot mo ang nais ng Diyos para sa iyo. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Hindi ka man honor, pero ang reward mo ay higit pa doon sa langit na kasama ng ating Panginoon. Ayan. So, napakaganda nitong ating pinag-uusapan. Sa ganong paraan, talagang mapakahalaga ang pagpili ng paaralan. Dahil, pansinin ninyo, maraming mga paaralan na nakapalibot sa atin. So, kung ang kaisipan ay laging dapat mahusay na paaralan para yung aking anak maging mahusay, wala nang masama doon. Talagang kailangan din naman yung mga mga kwalidad. Subalit, kung mapapabayaan naman yung kahalagahan ng mga panloob na kailangan ng isang tao na mabago, ay may sasakripisyo din naman. Wala rin magiging halaga yung mga ganoong sistema ng pagtuturo. Ngayon, dako naman tayo dito sa isang napakahalagang bagay tungkol dito sa bakit ba mayroong iba't ibang tugon ang tao sa mga balita o turo ng kanilang naririnig o nababasa? Paano ba dapat tumugon ang pastol sa kanilang narinig na balita? Ito pong ating pag-aaral na ginagawa ay patuloy na pinapakita sa atin dito sa ating pag-aaral ang liwanag ni Kristo ang makita, sa pamamagitan niya makilala ang Ama. Yun po yung napakahalagang turo doon maaring doon sa mga pastol na tinutukoy yung sa mga tumugon kay sa anghel na tumawag sa kanila para alamin kung nasaan si Jesus, pero yung reaction po nila kung paanong naging very responsive, yun ang nais na makita din sa bawat isa sa atin, na kapag tinatawagan tayo ng Panginoon, anak, narito ang tamang paaralan para sa iyo, para sa iyong mga anak. Ito ang karunungan na dapat mayroon siya. Buksan po natin ang ating puso't isipan. Kagaya ng mga pastol na yon na nagbukas ng kanilang isipan at tinanggap na ito ang tinatawag ng Panginoon para sa kanila. Tumungo sila doon sa kung saan sila tinatawagan. Ganun din, yung karunungan na may pinahawakan nila na si Jesus ay ipanganganak sa ganitong lugar. Alam nila yon. Bakit? Dahil bukas ang isip nila. Handa nilang tanggapin anumang itinuturo ng Panginoon. So, ibig sabihin, talagang napakahalaga sa mga gaganap na tagapagturo itong mga aral na ito na dapat nakaugnay palagi sa punong guro. Ngayon, kanina pinag-uusapan natin yung isa sa mahalagang itinuturo ng punong guro ay kung papaano ang tao nakikipagkasundo. Kaya sa
siyang nagiging sentro ng pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesus. Ano naman ang tinuturo nito sa ating buhay kapag ka sinabing pakikipagkasundo? Sa ano, Pastor? Magandang tunghayan natin ang nasa 2 Corintos 5, 16 hanggang 21. 2 Corintos 5, 16 hanggang 21. Ang sabi dito, kaya nga mula ngayon ay hindi namin nakilala ang sino man ayon sa laman, bagamat nakikilala namin si Kristo ayon sa laman. Ngunit sa ngayon hindi na namin nakikilala siyang gayon. Kaya't kung sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang, ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Datapat ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos na pinakipagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamamagitan ni Kristo at binigay sa amin ang ministeryo sa pagkakasundo. Sa makatwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanlibutan sa Kanya rin na hindi binilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo na waring namamanhikang Diyos sa pagitan namin. Kayo'y pinamamanhikan namin sa pangalan ni Kristo na kayo makipagkasundo sa Diyos. Yung hindi nakakilala ng kasalanan ay Kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo maging sa Kanya'y katwiran ng Diyos. Napakaganda, Pastor, na karanasan yung meron kang hindi magandang relasyon sa iyong kapwa ay nagkabalikan, di ba? Napakaganda. Gaano pa kaya kaligaya at pagkabuti kung maibalik ang relasyon natin sa Diyos. Yoong tayo ay nawala, naibalik sa Kanya. So sa talatang ito, niliwanag ni Apostol Pablo na ang Diyos Ama ang nanguna sa pakikipagkasundo natin sa Kanya at ginawa niya ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Okay. So ngayon, liwanagin natin sino-sino ba ang siyang mag-aaral ng ating punong guro. Okay, sa Lucas 2:8 hanggang 20, Pastor, ay kilalanin natin yung mga unang guro ng ating Panginoong Hesus, ng punong guro. Yan. Dito po sa sulat ni Lucas, dahilan sa tayo ay talagang sa ganda nitong ating pinag-uusapan, ang ating oras ay nagtutumulin, kaya't atin na lamang titingnan ang mga ilang mga tinutukoy na siyang punong guro. Lucas 2, 8 hanggang 20. 8 hanggang 20. Ang sabi sa talatang 8, mga pastor ng tupa sa lupainding yaon na nangasaparang na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon at ang kalwalatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila at sila'y totoong nangatakot. At sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong mga takot sapagkat narito, dinadalan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan na siyang sa buong bayan, sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bahay ni David ang isang tagapagligtas na siyang ang Kristo ang Panginoon. At ito ang sa inyo magiging pinakatanda. Masusumpungan ninyo isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang pasabsaban. At biglang nakisama sa anghel ang isang karamihang hukbo ng langit na nangagpupuri sa Diyos at nagsasabi, luwalhatian sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. At nangyari ng lisanin sila ng anghel at nangapa sa langit. Ang mga pastor ay nangag-usapan, magsiparoon nga tayo ngayon hanggang sa Bethlehem at tingnan natin itong nangyari na pinagbigay alam sa atin ng Panginoon at sila'y dali-daling nagsiparoon at nasumpong ang kapwa si Maria at si Jose at ang sanggol na nakahiga sa pasabsaban at nang makita nila iyon ay inihayag nila ang mga sinabi sa kanila tungkol sa sanggol na ito at lahat ng nakakarinig nito ay nagtaka sa mga bagay na sinabi sa kanila ng mga pastor. Datapat iningatan ni Maria ang lahat ng mga pananalitang ito na pinagbubulay-bulay sa kanyang puso at nangagbalik ang mga pastor na niluluwalhati at pinupuri ang Diyos dahil sa lahat ng mga bagay na kanilang nangarinig at nangakita ayon sa sinabi sa kanila. So si Jose at si Maria at yung mga pastol ang mga unang mag-aaral. Silang mga unang mag-aaral at ano ang naging reaksyon nila doon sa kanilang natutuhan. So doon po sa pagtanggap nila, una natakot sila pero sinabi ng anghel, binigyan sila ng assurance na
binigyan sila ng mabuting balita. Ito yung balita ng pagkapanganak ng ating Panginoong Hesus. Kaya itong kanilang mga narinig na ito, ay umakay sa kanila. Ang sabing ganon ay nakita nila ang higit sa panlabas na itsura ni Hesus nang sila ay tumungo doon na yun yung pagiging tagapagligtas niya, isang Mesiyas, manunubos. At ito'y iningatan nila sa kanilang puso, gayon din si Maria, sa sinabi sa kanila ng anghel. Mula sa kalagayang ito ng ating Panginoong Hesus, nakita nila ng malinaw ang panukala ng Ama, na yun ang mga naging unang guro ng ating mga naging unang mag-aaral ng ating Panginoong Hesus. May maliwanag na kaisipan, na pumuri sa Kanya, kumilala sa Kanya, at yung pong kanilang natutunan, kanilang narinig mula sa anghel, at nakita nila mula kay Jesus, yun ang nagpamangha sa kanila at umakay sa kanila para sambahin ang ating Panginoong Hesus. Amen. Napakaliwanag nitong mga bagay na siyang ipinakikita sa atin kung paano natin ire-represent ang ating punong guro. At bilang mga Kristiyanong mga guro, ngayon, bilang huling bahagi, tayo na mga Kristiyanong guro at mga magulang na inaasahan na mayroong mataas na pamantayan upang ipakita ang karakter ng Panginoon. Ano ang magagawa natin kung tayo ay hindi nakaabot sa pamantayang yaon? Si Jesus ay sa kabila ng kanyang dalisay at banal na kalagayan, ay ibinaba ang kanyang sarili upang akuin ang ating kasalanan at maipagkasundo tayo sa Ama. Gaano pa tayo napuspos ng kasamaan ng puso at kaisipan na nangangailangan ng kanyang awa. So kung hindi tayo nakaabot dun sa pamantayang yon, ay hinihilingan tayo ngayon na tingnan natin ang punong guro kung papaano siya nagpakababa at kung papaano naman na tayo ay makakasunod sa kanya ring mga yapak. Pag sinabi pong patuloy na tingnan at pagmasdan, ibig sabihin ay palagi, araw-araw inaalam natin ang kanyang salita, at doon natin nagkakaroon tayo ng kaliwanagan ng kanyang tunay na karakter. At kung magkagayon yung pagkakilala natin, magkakaroon tayo ng karanasan sa kanya, at yung karanasang yon babago sa atin at mag-aakay sa atin para sundin din at gampanan din kung paano gumawa ang Panginoong Hesus bilang punong guro. Amen. Amen. Sa punong guro na sinugo ng Diyos, ang lahat ng gawain ng tunay na edukasyon nga po ay nakasentro rito. Kung ating susubaybayan ang ating Panginoong Hesus sa kanyang naging gawain sa lupa, masasabi natin nakikita ng ating punong guro ang ating kalagayan. Kaya nga siya lumalapit sa atin. Hindi niya inalintana ang kanyang mga sugat na naging mga sanhi ng ating kasalanan. Ibinuhos niya sa atin ang kanyang mahalagang dugo at ipinagkaloob ang kanyang banal na espiritu para sa ating paggaling at panunumbalik. Ang napakagandang larawan ng ating punong guro. Kanyang inilalagay tayo sa kanyang walang hanggang bisig at binibigyan tayo ng katiyakan na laging handa siya sa ating panunumbalik sa kanya. Kaya nga po mga kaibigan, sa presensya ng ganitong guro, sa ganitong oportunidad para sa maka-Diyos na edukasyon, anong hihigit pa kaysa rito ang maihahambing natin sa iba pang edukasyon? Ang kanyang paanyaya, kung sino man ay nauuhaw, lumapit siya sa akin at uminom. Ang sumampalataya sa akin mula sa kanyang puso ay dadaloy ang mga ilog ng tubig ng buhay. Kung tayo nag-aalala para sa edukasyon na may bibigay ng ating iglesia, o dahil nakatuon tayo sa kakayahan na iniisip ninyo na maaring hindi nyo kaya magpaaral sa ating paaralan, ang paanyaya ng ating master teacher, bakit hindi tayo lumapit sa kanya? Bilang punong guro, ang kanyang pakiusap, isaalang-alang natin siya. Amen. Bago po tayo magtapos, atin po munang saksihan ang isang awitin. Mula noong siya'y makilala, buhay ko'y puno ng sigla.
hirap, sakit at dusa kong taglay ay pinawi niya. At kung minsa'y dumarating ang kalungkutan, ako'y di pinababayaan. Ngunit kung siya'y wala pa sa aking buhay, kung paano ay di ko alam. Paano na kung siya'y wala sa akin? Paano na kung siya'y di ko kapiling? Kung sa buhay ko si Kristo ay wala pa, di ko alam kung paano na. Kahit na nasan man ako, naroon siya't laging kasama. Hindi niya ako iiwan, ito ang pangako niya. Kalooban niya ay laging sundin, sa buhay mo siya ay tanggapin. Sa puso mo siya iyong papasukin, buhay mo'y kaniyang babaguhin. Paano na kung siya'y wala sa akin? Paano na kung siya'y di ko kapiling? Kung sa buhay ko si Kristo ay wala pa, di ko alam kung paano na. Paano na kung siya'y wala sa akin? Paano na kung siya'y di ko kapiling? Kung sa buhay ko si Kristo ay wala pa, di ko alam kung paano na. Di ko alam kung paano na. Di ko alam kung paano na. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat. Ipinakilala niyo sa amin ang aming punong guro na nagtuturo ng mga likas ng Diyos, na siyang kailangan namin sa aming buhay upang mai-represent namin siya sa mga taong nakapalibot sa amin. Ama, nawa sana'y gumawa ang banal na Espiritu sa buhay namin. Sa aming kaisipan ay ilagay ang isipan ng aming Panginoong Hesus upang sa bawat kilos at bawat pagsasalita namin, nare-represent namin ang aming Panginoong Hesus na siyang nagiging daan upang ang mga tinuturuan namin ay maging mas malapit sa Kanya. Nawa sana, Ama, ang mga paaralang Adventista, maibahagi nila ang nais ng aming punong guro. Mai-represent ng lahat ng mga guro ng paaralan kung ano ang kanyang nais na maituro sa aming mga anak. Marami pong salamat, Panginoon, ng aming mga puso ay bukas upang tanggapin ang inyong panawagan. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli po mga ginigiliw, maraming salamat sa inyong pakikisama sa ating naging talakayan. Sana po sa susunod na serye, huwag kayong mawawala, mas lalong napakaganda. Itutuloy natin ang usapang ito. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr. at kasama ko po si Pastor Nelson Castillo at si Dr. Mary Jane Sabat ay nagsasabing sumagana nawa ang inyong pamumuhay.